Sa ibang balita, kampo ni Senador Bong Revilla Jr. tiwala makapagpiyansa ngayong naihain na ang lahat ng ebidensya ng depensa at prosekusyon sa Sandigan Bayan. Si Sweden Velado ang ating tagapagbalita. Halos patapos na nga ang pagdinig ng korte sa bail petition ni Senador Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado nito na nahaharap sa kasong plunder. Isinumite na ni Attorney Joel Bodegon, abogado ni Revilla, ang final na listahan nito ng mga ebidensya na magpapatunay na inosente si Senador Revilla. Kabilang dito ang sinumpaang salaysay ng testigo ng prosekusyon at pangunahing whistleblower na si Ben Hurluy. Nakasaad kasi doon na walang pagkakataon na personal siyang nag-abot ng pera kay Revilla bilang komisyon o kickback mula kay Janet Lim Napoles na kaugnay ng PDAF scam o yung paglaan ng mambabatas ng kanilang pork barrel sa bogus NGOs ni Napoles. Even in their testimony for the court, talagang inaamin nila. Hindi nila nakita, hindi nila alam on their own personal knowledge na talagang tumanggap ng pera si Senator Bong Revilla. Sa panig naman ng prosekusyon, kinwestiyon nito ang una at huling testigo ng kampo ni Revilla na si Attorney Desiderio Pagi, isang private handwriting expert na nagsabing forged o pineke ang pirma ni Revilla sa mga dokumento tulad ng Memorandum of Agreement at Endorsement Letter. Kailangan may paliwanag doon. Bakit hindi nakuha yung original? Ang sabi niya kanina, nasa adverse party. Hindi ba public document naman yung mga yon? Halimbawa, endorsement doon sa isang NGO, naka-address yun doon sa mga implementing agency under NAPCOR, NLDC o TRC. Di pumunta sana siya doon. Ayon kay DOJ Undersecretary Jose Justiniano, lumalabas na unreliable umano si Pagi dahil sa tagal ng panahon na siya ay handwriting expert, alam niya dapat na orihinal na mga dokumento ang ginagamit sa examination, ngunit ang ginamit nito ay photocopies lamang. Hindi rin umano matukoy ni Pagi ang writing instrument na ginamit sa mga pirma na dapat ay lumabas sa resulta ng kanyang investigasyon. Talagang unreliable, di ba? Hindi niya masabi kung anong klaseng writing instrument ang ginamit. Kailangan pag nag-examine ka dyan, kahit sino namang expert na tanungin mo, alam mo kung anong ginamit na pen doon sa question signature at sa standard signature. Samantala, masaya naman si Senador Bong na tinanggap ng korte ang lahat ng isinumite nilang ebidensya at ipagdarasal na payagan siyang makapagpiyansa. Sa tingin ko naman, nakaka-bail tayo. Nakita natin sa takbo ng hearing, yung 5 buwan, exactly 5 months ako today. Ito yung 5th month ko sa loob ng kulungan. At least, yung magkaroon ng oral summation today, yun, within 48 hours, hopefully, ma-resolve yung kaso kung makakapag-bail na tayo o hindi. Sagot naman ng prosekusyon, bahagi talaga ng pulisya na tanggapin ng korte ang mga inihahaing ebidensya. Sa oras na matapos ang submission of evidence, maglalabas na ng resolusyon ang korte sa loob ng 48 oras. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.